May mga lugar sa Pilipinas na hindi pinapansin ng araw at may mga punong hindi dapat tinatawag sa gabi. Kung makarinig ka ng tumatawag sa pangalan mo sa gitna ng dilim, siguraduhin mong hindi ka sasagot. Dahil kapag sumagot ka, hindi ka na makakabalik. Tahimik ang baryo ng San Isidro tuwing gabi. Walang dumadaan ng sasakyan. Walang tahol ng aso. Para bang patay ang buong lugar pagpatak ng alas 12. Pero may isang bagay na hindi natutulog. Ang matandang puno ng balite sa gitna ng palayan. Sabi ng mga matatanda, matagal na raw itong sinumpa. Bago pa dumating ang mga Kastila, may isang babaylan na doon isinakripisyo. At mula noon, may tumatawag na raw mula sa puno. Lumipat si Marco sa baryo matapos mamatay ang kanyang lola. Siya ang nagmana ng lumang bahay na katabi mismo ng balite. Huwag mong lalapitan yan sa gabi, babala ng kapitbahay. Ngumiti lang si Marco. Hindi siya naniniwala sa mga ganong kwento. Unang gabi niya sa bahay, nakarinig siya ng mahina. Marco. Napaupo siya sa kama. Akala niya panaginip lang. Ikalawang gabi, mas malinaw na. Marco, lumabas ka. Tumayo siya at sumilip sa bintana. At doon niya nakita ang balite. Nakakagalaw ang mga sanga nito kahit walang hangin. Ikatlong gabi, may kumatok sa pinto. 3 beses. Dahan-dahan. Kumatok siya pabalik. Sinong nandyan? Walang sumagot. Pero narinig niya ulit. Sa likod niya. Marco. Bigla siyang napalingon. Walang tao. Pero may bakas ng paa sa sahig. Basang-basa. Parang galing sa putikan. Kinabukasan, tinanong niya ang mga matatandang babae sa baryo. Natahimik ang mga ito. Isa sa kanila ang nagsalita. Tinatawag ka na. Kapag sumagot ka, kukunin ka na nila. Hindi naniwala si Marco hanggang sa ika-4 na gabi. Nagising siya sa tunog ng yabag sa bubong. Parang may gumagapang. Mabigat. Mabagal. Tapos may bumagsak sa harap ng bahay. Lumabas siya at doon niya nakita isang babae. Mahaba ang buhok. Nakabalot ang katawan sa putik. Nakangiti. Pero mali ang ngiti. Marco! Tumakbo siya pabalik sa loob. Pero sumunod ang babae. Hindi sa pinto, kundi sa pader. Biglang naglabasan ang mga kamay mula sa dingding. Marami. Pilit siyang hinahatak. Nagsimula siyang sumigaw. Pero walang nakakarinig. Walang tao sa baryo. Para bang wala ng buhay sa paligid. Kinabukasan, nagising siya na parang walang nangyari. Pero may marka na sa braso niya. Parang mga daliri. At may nakasulat sa dingding. Sumagot ka na. Lumipas ang mga araw. Hindi na siya nakakatulog. Tuwing ipipikit niya ang mata niya, nakikita niya ang balite. At may mga tao sa ilalim nito. Nakabitin. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Lumabas siya, diretso sa puno. Habang papalapit siya, lumalakas ang bulong. Iba't ibang boses, bata, matanda, babae, lalaki. Marco, Marco, Marco. At doon niya nakita ang mga mukha. Nakasilip sa loob ng puno, parang buhay. May isang mukha ang ngumiti sa kanya. Pareho ng mukha niya. Palit na tayo. Biglang may humawak sa kanyang paa. Hinila siya pababa sa loob ng lupa. Sumigaw siya, pero walang tunog na lumabas. Kinabukasan, tahimik ulit ang baryo. Parang walang nangyari. May bagong nakatira sa bahay. Isang lalaki. Ngumiti siya sa kapitbahay. Bago lang ako dito. Sa likod niya, ang balite ay bahagyang gumalaw
At mula sa loob nito, may bumulong. Susunod ka na. At kung makikinig ka ng mabuti sa gabi, lalo na kung may puno ng balite malapit sa inyo, baka marinig mo rin ang tawag. At kapag tinawag ka sa pangalan mo, huwag na huwag kang sasagot. Dahil baka may naghihintay na kapalit mo. Hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong pansinin, lalo na kung nanggagaling ito sa dilim. Kung may tumawag sa pangalan mo sa gitna ng gabi, sasagot ka ba o magtatago ka?